guys, in today's video, eto saktong-sakto guys kasi napakainit dito sa loob ng studio. Kahit kakapasok mo pa lang, kaliligo pa lang, magsisimula ng lalabas yung pawis yan, oh. Kaya kung minsan mapapansin nyo sa ibang mga video ko, basa yung dibdib dito, basa kasi sobrang pawis. Ayan. So sakto guys, magre-review tayo ng aircon. Kung minsan napapansin nyo ako nagbablog sa labas kasi talagang napakainit dito. So ito i-review natin, saktong-sakto. From O2 Project Philippines Air Conditioning Unit. Ayan, so hindi po siya yung nilalagyan ng yelo at tubig. So hindi po ganun. So ito po ay talagang aircon po na mayroon siyang freon o refrigerant. Yung refrigerant po kasi, yun po yung ginagamit na cooling agent. Kahit anong klaseng ref pa yan, aircon, or ice maker. So kahit anong kwan pa yan, anong klaseng R34A, R22, R12, or 404A. So kahit ano pa yan, ang tawag dyan ay refrigerant. So yun po yung ginagamit na cooling agent to absorb heat from inside. Ayan, papawis na naman ako eh. From inside to outside. Yun po yung ginagamit to transfer heat from inside to outside. Okay. So 1.3 horsepower and 11,000 BTU. Yung iba po kasi ay 1 horsepower, nasa 9,000 BTU lang siya. Or 10,000. Ito ay 11,000. So sulit na sulit. Ayan, yung kanyang cooling capacity. 11,000 BTU. So ang ginamit ay eto. Eco-friendly. Hindi po siya delikado sa ozone layer. R32. 25% more cooler, 70% more eco-friendly, 30% more energy efficient. Ayos! Ito po yung actual na niya, itsura. So meron siyang gulong. Diba? So portable po siya, pwede siyang ilipat-lipat. Yun kasi ang problema natin kung window type hindi natin may lipat. Isa pa, sisirain niya yung pader. Obligado puputasin mo siya or sisirain niya yung bintana mo. So dito ay hindi. Ayan, pwede mo ilipat. Kung baka pupunta ka sa ibang kwarto, pupunta ka sa ibang pamilya mo, parang gano'n. Pwede mo siya ilipat. Kung pinalayas ka, di pwede mo siyang kunin. Hati-hati na tayo, parang gano'n. So buksan natin. Paano ba to? Nabuksan ko na to, na-test ko na eh. Ayan, so ipapakita ko na lang sa inyo. Ito yung mga actual na kasama sa box. Isa-isayin natin. Ito yung kanyang manual at yung kanyang remote. O, yung meron siyang remote. Ayan, so hindi po siya di tubig or di yelo lang. Ito yung mga air duct niya. Ilalagay natin sa bintana. Ayan. Ito ay yung pwedeng i-retract na pipe para daanan na mainit na hangin, tapos yung kanyang drain. So kailangan natin yan. Yung hangin kasi magko-condense, kaya magiging kakaroon ng precipitation, magiging tubig. So yun yung idadaan natin papunta sa labas. Ito naman yung mga air duct. Then ano pa? Ay, yung aircon mismo. O yan siya guys. Oh, buti marunong tayo sa kung fu. Ay, nako. So ito ilalagay natin sa bintana. Yan, i-attach natin. Tapos kung gusto mo lumipat, so wala kang masisirang bintana. Yan, hindi siya masisira. Tapos pag di mo ginagamit, pwede mo isara. Mamaya dede mo kamaya. Okay, so ito yung aircon. Ganda. Tanggalin na natin to. Woo! Sakto. Parang umurog yung pawis ko. Ayan o. Bulubulutong na siya o. Oh, diba? Yan ang pawis. So nilagyan ko na lang blower dito. Air duct pala. Air duct. Ano? Yung hangin ay lalabas. So hindi rin sapat kung may electric fan ka, maingay din. Yan lang ang maingay eh. Yeah! Patikat siya guys pala. Alam mo magaan. Okay, hindi natin ito. So ayan siya guys. Ayos! Ang ganda. Oh, pwede mo siya. siya lipat-lipat. Oh, 'di ba? Yan ang pawis. So nilagyan ko na lang blower dito. Air duct pala. Yan lang ang maingay eh. So hindi rin sapat kung may electric fan ka, maingay din. Yan lang ang maingay. So hindi natin ito. Oh,
Naglaro pa si Juan. So, ikutan na. Ay! Ba't natin iikutan? Pwede naman pala maikot. May gulong siya, oh. Yan, paikot natin para makita nyo. Okay, so dito yung kanya mga pintutan sa taas. Meron siyang digital display dito. Power button, temperature up, temperature down. Mga indicator. Mode, speed, siguro yung fan motor niya to. Tapos timer. Cool heads. Pwede natin ibaba. Tapos yung kanyang direction. Okay, then wala po siyang lalagyan ng tubig ha, hindi po siya di tubig. Ito siguro ipapasukan ng hangin kasi may filter. Yun. So ito lang po ipapagpag natin. Tira natin sa labas. Pag marumi na, kasi sigurado yan. Then balik natin. Okay, so dito natin ilalagay eto. Yan. Para sa kanyang air duct, para yung init ng kanyang condenser, yung na-absorb ng init sa kanyang evaporator gamit ang kanyang freon, tapos i-compress niya ngayon, ilalabas niya yung heat dito sa condenser. So eto ay lalabas siya ng hangin na mainit papunta sa labas ng bintana natin. So dito may filter yata dito, oh yun oh. Kaya ito tanggalin. Yun. So ito yung condenser niya. Another filter, ipapagpag natin sa labas. Yan. Tapos yung AC cable. Okay. So nandito yung kanyang remote at yung kanyang manual. Sa total lang guys, di naman tayo nagpapasa ng manual. Okay, pagkatapos dyan, gilid na natin. Then, mismo remote. So, mayroon ng battery ito. Tatanggalin na lang natin yung kanyang film para ma-activate. So, subukan natin. Try natin. Ayun o. So, ito guys ay pwede sa kahit anong klaseng bintana kasi pinutulan ko na siya. Sinukat ko na dito para ready na sa vlog. So mahaba to. Ayan. Para ready. So buksan natin gano'n, lagyan natin siya. Ito, para sa extend. Ayan, meron siyang tornilyo dito. So pwede natin ilak. Okay. So gano'n lang natin. Wala natin ipasak din eh. So ayan, saka natin isara. Yan. Okay. So ganyan siya guys. Nakalak na dito. Sunod ay ilagay natin yung kanyang air duct, yung kanyang attachment magkabila. Yan. So itong rectangle na to ay para sa aircon. Ito namang may oval ay para sa bintana. So madali lang siya ilagay kasi nga screw type siya guys. Dali lang siya ilagay. Yan o. Para lang tayo nag-i-screw ng malaking tubo. Yan. So counterclockwise lang siya. Ganon. Okay. Di pantali. Yan. Para ka lang nagtatanim ng kamote. Okay, so ganun siya. Pihit lang natin counterclockwise. Ganon. So, dali lang. Yan siya guys. Tapos pag hindi natin ginagamit, iligpit natin. Okay, so okay na yan. Wow. Huwag nyo na ibigay sa mga anak nyo kasi gagawin nila laro. Okay, so ilagay na natin. Salpak lang natin ganon. Yun. Tapos hilahin natin ganon. Ayan. So pwede natin i-retract yung iba.
Yan. Tapos, lagyan natin dito sa ito. Para siyang robot. Yun, o. Yan. Yun, o. Okay. Kailangan natin itong ilagay sa malapit sa pintuan para doon natin siya padaanin yung tubig. Yun, o. So, kung maiksi, tugtungan na lang natin. Okay, so tanggalin natin dito. Lagay natin ito. Yan. Tapos lagay natin sa ilalim ng pinto. Yan. Dahil nga sa brownout pa dito sa amin, isang buwan ng brownout at hindi pa dumating yung ating battery, so sakto kay Day. Hindi natin pwedeng gamitin kay Papa kasi nga 50Hz. Address siya kaya lang baka masira yung compressor. Babagal kasing ikot. So pansamantala si Bluette yung gamitin natin. Sakto pag dumating yung battery natin para kay Day. Ayan, para makita natin yung wattage niya, yung running wattage niya. Okay? Wrong. No, kasi naka 50Hz. Palitan ko lang. Change natin ng 60. Okay. Then AC. Yeah. So naka 60 na. Tumunog na siya kanina. So subukan natin. Okay. Sa wakas, magkaka-aircon na rin si Juan. Try natin. Woohoo! Ayan guys, oh. Sarap. Malamig na, oh. Okay. Yan. So, naka-low tayo ngayon. Subukan natin yung ibaba yung kanyang temperature. 24, 23, 22. So, naririnig po yung kanyang tunog ng compressor. Hindi po siya ni tubig. Ayan, oh. Lamig na. Okay. So, pwede rin dito, pahinaan yung kanyang fan. High, yun o, lakas no. Low. Ayun, dalawa pala. High and low. So, sa low lang naman tayo kasi maliit lang naman itong studio ni Juan Dilasag. Ayan. Ayos. Ito yung kanyang sensor ng remote. Ano kaya to? Sa mode? Ayaw kong galawin to. Lamig na. Oh, lamig na. Buka pa natin. Okay, sagad na hanggang 18. Kaya! Oh, nasa ano na? Nasa 800 watts na siya. Diba? Ayos! Ang disadvantage kasi pag 50Hz yung supply, si Pau Pau, pag 50Hz, gagana siya. Yun nga lang kasi, mabagal yung ikot ng motor niya. Ngayon, pag kahit anong appliances, kahit ref, water pump, gagana siya, yun nga lang, mabagal yung ikot. Ang tendency nun, yung kanyang wattage magiging doble. O kahit sa hindi doble, 75% nababagal, iinit kayo, doon masisira. So, wag na wag. Pag 60Hz, 60Hz na supply. Pag 50Hz, 50Hz na supply. Iba po ang ano niya. Pwede ko yung mga electronic. SMPS pwede lang. Pero pag mga dimotor, kaya may mga transformer, yun ang magiging disadvantage. Kaya dapat tingnan natin kung 60Hz siya, dapat 60Hz din ang kuryente natin. Lamig na. Naramdam ko na yung lamig. Sarap. Sarap naman. Yung pintuan namin, mainit. Yan po, oh. Mainit po siya. Yan. Yun yung air duct. So mainit na hangin yung lumalabas dyan papunta dun sa labas ng bintana. Ito.
Okay, so tingnan natin dito sa lumalabas na hangin, nasa 19. Okay, 19, 21 or 19. Yan. Ayos. So ka-under lang kasi hindi pa masyadong malamig dito sa loob. Okay. Ayos, sulit. Ito pala din. Ayun, ang lamig na dito sa loob. Hindi na ako pagpapawisan na mag-vlog. Hahay! Woo! Thank you, Auto Project, sa bagong gamit natin para hindi tayo para convenient tayo mag-vlog. Magaganahan tayo mag-vlog, hindi mainit. Diba? Malaki siya, guys. Oh. Malaki siya. Ang tanong, Juan de Lasag, saan kami pwede bumili niyan? So ito guys, available in Lazada at Shopee under Auto Project Philippines. Ang price po nito guys ay nasa 10,799 pesos. Nasa description box yung link at nasa top comment section. Sulit na po yan kasi naka 11,000 BTU po siya. Malamig. Maganda magpalamig ngayong summer. So, try naman natin siyang buksan ngayon. Gusto ko makita yung compressor, gusto ko makita yung kanyang evaporator at condenser at yung kanyang fan motor. So, siguro tatanggalin dito, dito, then dito, tapos dito. So, try natin. So, buksan natin. So, bandang harap pala yung matatanggal. Okay, so gusto ko lang masilip para hindi pagdudaan na di tubig lang yan. So ito siya guys, meron kompleto po siya na talagang pang aircon talaga. So yung tanggalin natin yan. Ayan. Okay. So yan siya guys, yung blower ng evaporator. Ito po yung kanya evaporator coil. Papasok yung hangin dito tapos lalabas sa harap. So induced drop po siya, tapos sa kanyang condenser ay induced drop din po. Pahigop yung hangin, papasok, then palabas sa likod. Pasok yung hangin dito, then lalabas dito. Okay, so yan po yung kanyang compressor. Yung kanyang capacitor para sa kanyang compressor, capacitor para sa kanyang fan blower. So iniisip ko po yung kanyang drain, meron palang pump. Meron po siyang water pump para kung sakaling mababa yung area, yung tubig po ay ipapump niya palabas. Kasi po pag umaandar yung aircon natin, nagko-condense po yung hangin. So dito naiipon yung tubig na galing sa ating evaporator pag nagpapawis siya, pag umaandar. Yan, nagko-condense po papunta dito. Yan, eventually yan na rin yung magpapalamig sa kanyang compressor. Then meron siyang pump pala. Yan, so nandito yung kanyang output ng tubig. Pag umaandar po kasi yan ay nagpapawis yung kanyang condenser dito. Okay, nagko-condense yung hangin dahil sa init. So yan po. So alam niyo na kung saan nyo bibilhin ang aircon na to. So maraming salamat sa inyo panonood sa video na to. Next time ulit, kita-kita na naman tayo sa panibagong video naman dito sa. Bye bye, ingat-ingat.